Sa mundo ngayon na puno ng ingay, galit at pagmamadali, madaling makalimot kung sino ang unang naniwala sa iyo, madaling makalimot kung sino ang unang nagturo sa iyo, lumakad, magsalita, mangarap. At sa bawat tagumpay na inaabot mo, minsan nakalilimutan mong may mga taong tahimik na nagdasal para sa iyo gabi-gabi. Mga taong handang mawala ang lahat, basta ikaw lang ang manatiling buo. Sila ang mga magulang mo. Sabi ng mga Stoic, ang pinakamahalagang utang ng isang tao ay hindi pera, kundi ang utang ng pagkatao. At sino ang unang humubog ng pagkatao mo? Sino ang unang tumanggap sa iyo kahit wala ka pang napapatunayan sa mundo? Sila rin, ang iyong ama, ang iyong ina. Sila ang mga haliging hindi mo pinili, pero ibinigay sa iyo ng kapalaran, hindi para sambahin, kundi para mahalin, unawain at pasalamatan habang may panahon pa. Hindi perpekto ang mga magulang, may kahinaan, may pagkakamali. Pero sa mata ng isang Stoic, hindi natin minamahal ang tao dahil perpekto sila. Minamahal natin sila dahil sa kabila ng lahat, ginampanan nila ang tungkulin nila. At ang tungkulin na iyon, ang maging magulang, ay isa sa pinakamabigat at pinakabanal sa lahat. Kaya ngayong araw na ito, bago mo baliwalain na naman ang tawag ni nanay, bago ka magdahilan para hindi sagutin ang text ni tatay, huminto ka muna, makinig ka. Dahil ito ang 10 dahilan kung bakit kailangan mong mahalin ang iyong mga magulang. Hindi dahil utang na loob, kundi dahil ito ang landas ng taong may dangal, karunungan at puso. Bago ang lahat, kaibigan, inaanyayahan kita muli na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga aral sa pang-araw-araw at maging best version ka ng iyong sarili. Maraming salamat. Simulan na natin. Number 1. Dahil sila ang unang umako ng sakit na dapat ikaw ang may dala, pag-isipan mo ito mabuti. Bago ka pa man natutong magsalita, may 2 tao nang handang ibigay ang buong buhay nila para lang masiguro na magiging maayos ang sayo. Wala kang alam, wala kang kakayahan, wala kang maibabalik. Pero minahal ka nila, hindi mo sila pinili, pero pinili ka nilang alagaan, itaguyod at ipaglaban. Bawat gabi na hindi sila natulog para bantayan ang lagnat mo, yan ang oras na hindi na nila kailanman mababawi. Bawat pisong hindi nila ginamit para sa sarili nila at sa halip ay ibinili ng gatas, diaper o gamit sa eskwela mo, yan ang sakripisyong walang resibo, pero may halagang hindi matutumbasan kahit kailan. Hindi mo nakita ang lahat ng iyon dahil bata ka pa, pero ang hindi mo nakita ay hindi nangangahulugang hindi totoo. Hindi mo kailangang maramdaman ang pagod nila para sabihing totoo ang pagmamahal nila. Sabi ng Stoic philosopher na si Seneca, "He who receives a benefit with gratitude repays the first installment on his debt." Kung kaya mong magpasalamat, kahit sa simpleng pag-alala, isang hakbang na yon patungo sa pagiging taong may dangal. Kung sa tingin mo may mali sila, oo, baka may pagkukulang sila, tao rin sila, pero tandaan mo ito, hindi mo nakita ang mga gabing umiiyak silang tahimik. Hindi mo narinig ang buntong hiningang pinipigil para lang magmukhang matatag sa harap mo. At hindi mo mararamdaman ang lungkot ng isang magulang na unti-unting nararamdamang hindi na sila mahalaga sa anak nilang pinaglaban nila noon. Kaya bago ka magreklamo na, wala naman silang naiambag sa buhay mo. Tanungin mo muna, ilan kayang beses ka nilang pinrotektahan nang hindi mo alam? Ilang sakit ang hindi mo na naramdaman dahil sila ang sumalo? Mahalin mo sila hindi dahil perpekto sila. Mahalin mo sila dahil sila ang unang umako ng sakit na dapat sana ikaw ang may dala. Number 2, dahil habang lumalaki ka, unti-unti silang naglalaho. Tahimik lang ang oras habang dumadaan. Isang araw, iniakay ka nila sa unang hakbang mo. Bago mo pa namalayan, ikaw na ang naglalakad mag-isa, papalayo. Ganyan talaga ang buhay. Habang tumatanda ka, sila naman ang unti-unting tumatanda, tumatamlay, bumabagal, humihina, at habang abala ka sa pagbuo ng sarili mong buhay, unti-unti silang nawawala sa gitna ng ingay ng mundo mo. Ang Stoic wisdom ay nagsasabing, memento mori, alalahanin mong mamamatay ka. Pero hindi lang ikaw. Lahat ng mahal mo, lahat ng inaakala mong palaging andyan,
mawawala rin. Kasama na diyan ang mga magulang mo. At minsan, hindi sila biglang nawawala. Unti-unti, isang hakbang kada taon, isang kulubot kada buwan, isang paglimot sa pangalan mo kapag dumapo ang katandaan o karamdaman. Bilang anak, iniisip mo siguro, andyan pa naman sila, tatawagan ko na lang next time. Pero gaano pa karami ang next time? Gaano pa karami ang birthdays na makukumpleto? Ilang beses mo pa maririnig ang boses ni nanay na galit pero puno ng malasakit? Ilang sermon pa mula kay tatay ang makakairita sa'yo bago mo maramdamang hinahanap-hanap mo na pala ang ingay niya? Ayon kay Epictetus, it is not things themselves that disturb us, but our opinions about them. Hindi mo siguro napapansin, pero madalas mong sinisisi ang pagkapraning ni nanay o ang pagkamahigpit ni tatay, samantalang sa katotohanan, takot lang silang mawala ka. Takot silang hindi ka maging handa. Takot silang balang araw, hindi mo na sila kailangan. Kaya habang abala ka sa pagpapatunay ng sarili mong halaga sa mundo, huwag mong kalimutang sa likod ng bawat tagumpay mo, may mga matang matanda na, pero nagniningning pa rin sa tuwing naririnig ang pangalan mo. Hindi nila hinihingi ang yaman mo. Hindi nila kailangang ikayaman ka. Gusto lang nilang maramdaman na hindi mo sila nakalimutan. Kaya ngayon, kung iniisip mong wala kang utang sa kanila, baliktarin mo ang tanong, kung sila ang unang lumimot sa'yo, sa tingin mo ba makakarating ka kung nasaan ka ngayon? Ang pagmamahal sa magulang ay hindi lamang emosyon. Isa itong obligasyon ng may karunungan. Isa itong pagsuko ng pride at pagtanggap ng katotohanan na habang paakyat ka, sila na may dahan-dahang bumababa papalapit sa dulo. At sa araw na yon, ang tanong lang naman talaga ay, naiparamdam mo ba sa kanila na minahal mo rin sila habang may pagkakataon pa? Number 3, dahil sila ang unang naniwala sa iyo, bago ka pa man matutong maniwala sa sarili mo. Isipin mo ito ng mabagal. Parang isang pelikula na dahan-dahang umiikot ang kamera sa mga unang sandali ng buhay mo. Hindi mo na maalala, pero may dalawang tao na buong puso kang tinanggap, iniangat, at sinigurong mabubuhay ka. Hindi nila iniisip kung magiging matagumpay ka ba o mabigo, kung magiging sikat ka o magtatagal lang sa dilim ng mundo. Ang tanging alam nila, mahal ka nila, at maniniwala sila sa iyo kahit wala kang kasiguraduhan sa sarili mo. Sa unang mga hakbang mo, sa unang mga pagkakamali, sa mga halakhak at iyak na hindi mo pa kayang ipaliwanag, nariyan sila. Hindi sila tumigil sa paniniwala kahit hindi mo pa nakikita ang kinabukasan mo. Sila ang unang nagtiwala sa iyo nang ikaw ay parang isang puting blangkong papel, walang sulat, walang larawan, walang pirma, pero puno ng potensyal. Sabi ni Marcus Aurelius, ang isa sa mga dakilang Stoic emperador ay look within. Within is the fountain of good, and it will ever bubble up if thou wilt ever dig. Pero paano mo mahuhukay yan kung wala kang paniniwala sa sarili? At paano mo mapapanatili yan kung sa simula pa lang ng buhay mo, sila ang nagbigay sa iyo ng unang paniniwala, ang unang ilaw na nagsabi, kaya mo yan anak. Minsan, sa pagtanda natin, nakakalimutan natin ang mga panahon na iyon. Naiisip natin, wala naman silang ginawa, bakit nila ako nilalapit kung lagi naman akong pinupuna? Ngunit hindi mo nakikita ang di matiyak na paniniwala nila sa iyo na mas malaki kaysa sa anumang kahinaan o pagkukulang mo. Sa mga oras na ikaw ay nadudurog ng mundo, sila ang unang tumayo sa tabi mo, hindi para itulak ka kundi para hawakan ang kamay mo. Sila ang unang nagbigay ng lakas kahit walang salita, sa isang yakap lang, sa isang tingin na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Hindi mahalaga kung gaano mo kalayo narating o gaano karami ang iyong mga nagawa. Ang totoong sukatan ng pagmamahal nila ay nananatili pa rin sa kanilang walang kapantay na pagtitiwala na kaya mong lumaban kahit sa pinakamadilim na araw. At ngayon sa iyong paglaki, sa pagharap mo sa mundo, tanungin mo ang sarili mo, bakit ako nagduda sa mga taong unang naniwala sa akin? Bakit ako nagkaroon ng alinlangan sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit? Bakit ako napalayo sa mga taong sa simula pa lang ay nagbibigay liwanag sa madilim kong daan? Ang pagmamahal ng magulang ay hindi nakabase sa mga material na bagay o sa mga tagumpay na nakakamit mo.
Ito ay nakaugat sa walang hanggang paniniwala, sa isang malalim na pagtanggap kahit hindi ka pa buo, sa pagtanggap na sa kabila ng lahat, ikaw ay karapat-dapat mahalin. Mahalin mo sila. Dahil sila ang unang tumaya sa iyo, isang taya na walang kondisyon, walang limitasyon, at walang pagsisisi, isang taya na ginawa nila ng may buong puso, bago mo pa man natutong maniwala sa sarili mo. Number 4. Dahil sila ang naging unang guro mo sa buhay, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at halimbawa. Sa bawat hakbang ng iyong buhay, may mga aral na ibinubulong sa hangin, aral na hindi mo kailangan isulat o tandaan sa libro. Ang mga aral na ito ay dala-dala mo araw-araw, na siyang bumubuo sa kung sino ka ngayon. At saan nga ba nagsimula ang mga aral na iyon? Sa tahanan, sa mga mata at puso ng iyong mga magulang. Hindi nila kailangang magsalita ng mahahabang talumpati para turuan ka ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa kanilang mga kilos, sa bawat pagtitiis, sa bawat pagod na hindi mo nakikita, itinuturo nila ang mga pinakamahalagang leksyon. Tandaan mo ang mga gabi na pagod na sila mula sa trabaho, pero pinilit pa rin nilang gabayan ka sa paggawa ng takdang aralin. Ang mga araw na sila ay nagkakasakit, pero inalagaan ka ng buong puso. Hindi nila ginamit ang salita para lang utusan ka, kundi pinakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagtitiyaga at sakripisyo. Sabi ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak." Ngunit gaano mo ba naintindihan ang mga tahimik nilang aral? Ang pagmamahal nila ay hindi laging nakikita sa mga salitang sinasambit, kundi sa mga gawaing walang mali siyang ginagawa sa likod ng mga eksena. Ang mga magulang mo ang unang nagturo sa iyo ng disiplina sa paraan ng kanilang pagkatao, hindi lang sa mga utos. Sila ang unang nagturo sa iyo ng kahalagahan ng pagtitiyaga sa mga oras na kahit sobrang pagod, hindi nila iniwan ang kanilang mga responsibilidad. Sila rin ang unang nagpakita ng katatagan sa harap ng pagsubok, kahit hindi nila ito pinagsalita sa iyo. Kung ngayon, iniisip mo na madalas silang makulit, madalas silang makapikon, o minsan ay hindi mo sila maintindihan, isipin mo ito. Ang mga ito ay bahagi ng kanilang pagmamahal. Ang pagmamahal na nagiging matatag dahil sa pagdaan sa iba't ibang pagsubok. At kapag naligaw ka sa landas ng buhay, naaalala mo ba ang mga payo nila? Ang mga simpleng salita na minsan ay naramdaman mong paulit-ulit lang. Pero ngayon, unti-unti mong nauunawaan na ito pala ang pundasyon ng iyong lakas. Hindi lahat ng guro ay nasa paaralan. Ang unang guro ay ang mga magulang, ang mga taong naglakad ng mas maaga sa landas ng buhay para gabayan ka, hindi lang sa salita, kundi sa kanilang buong pagkatao. Kaya sa bawat pagdinig mo sa kanilang mga kwento, sa bawat pagtingin sa mga matang naglalaman ng mga pinagsamahan at pinagdaanan, tandaan mo dahil sa kanila may pundasyon ka. Dahil sa kanila, may haligi kang tatayuan sa gitna ng unos. Dahil sa kanila, hindi ka nag-iisa sa laban, mahalin mo sila. Hindi lang dahil utang na loob o obligasyon, kundi dahil sa bawat gabay, bawat aral, at bawat halimbawa na ibinigay nila. Ikaw ay naging kung sino ka ngayon. Number 5. Dahil sila ang tahimik na mga bayani sa likod ng bawat tagumpay mo. Mga sakripisyong hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa bawat araw mo. Isipin mo, sa likod ng bawat ngiti mo sa entablado ng buhay, sa likod ng bawat tagumpay na ipinagdiriwang mo, may mga taong tahimik na nagdurusa, nagtatago ng kanilang pagod at luha, mga taong handang isakripisyo ang kanilang sariling kaligayahan para lang sa iyo. Hindi mo maramdaman ang init ng araw na ginugol nila sa trabaho. Hindi mo naramdaman ang sakit ng katawan nila na pinipilit magpatuloy dahil kailangan kang mabigyan ng masagana at maayos na buhay. Hindi mo narinig ang mga gabing nagdadasal sila ng taimtim para sa iyong kinabukasan na kahit kailan, hindi nila hiniling ang sarili nilang kapalit. Siya nga ba? Nakikita mo ba ang tunay na kahulugan ng sakripisyo? Ang mga magulang mo ang buhay na halimbawa nito. Hindi nila kailangang magmalaki. Hindi nila kailangan ipagmalaki ang kanilang mga pinagdaanan. Sila ay mga tahimik na bayani na araw-araw ay lumalaban para sa isang laban
na hindi mo man lang lubusang naiintindihan. Sabi ni Seneca, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Pero para sa mga magulang mo, madalas na ang present ay pinababayaan para lang matiyak na may magandang future ka. Sa bawat pagkakataon na nagising sila ng maaga para maghanda ng pagkain, o kaya naman ay sa bawat pagod na pilit nilang nilabanan para hindi maging pabigat sa iyo, lahat ng iyon ay bahagi ng pagmamahal na walang kapantay. Minsan, naiisip natin na sapat na ang material na bagay para masuklian ang lahat. Ngunit ang totoo, ang pinakamalaking utang na dapat nating bayaran ay ang pagkilala sa mga sakripisyong ito, ang pag-unawa na sa bawat simpleng bagay na tinatanggap mo, may kwento ng pagmamahal at pagtitiis na nakatago. At kahit hindi nila laging masabi o hindi nila laging ipakita, ang pagmamahal nila ay palaging naroon, matatag, matibay at walang kondisyon. Hindi ito isang bagay na pwedeng palitan o sukatin sa pera o regalo. Kaya ngayon kapag ikaw ay nalulungkot, kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, tandaan mo, may mga taong tahimik na nagmamahal sa iyo ng buong puso, mga taong hindi humihingi ng papuri, pero buong buhay na nagsasakripisyo para sa iyo. Mahalin mo sila. Dahil sa kabila ng lahat, sila ang tunay na mga bayani sa likod ng bawat tagumpay mo, mga bayani na hindi naghahanap ng parangal, kundi simpleng pagmamahal mo bilang sukli. Number 6. Dahil sila ang unang tahanan mo sa mundong puno ng pagbabago at kawalang katiyakan. Bago pa man magkaroon ng masalimuot na mundo sa paligid mo, bago pa man dumating ang mga unos, problema at bagyong haharapin mo sa buhay, may isang lugar na laging ligtas para sa iyo, ang puso at tahanan ng iyong mga magulang. Hindi mo maiiwasan ang pagbabago. Sa bawat araw na lumilipas, may mga bagay na hindi na magiging katulad ng dati, mga tao, mga pangyayari, mga damdamin. Ngunit ang mga magulang mo ang unang nagbigay sa iyo ng isang matibay na pundasyon, isang lugar kung saan pwede kang bumalik, magpahinga at maghilom. Isipin mo, sa mundong puno ng kawalang katiyakan, sila ang naging sandigan mo. Ang kanilang mga bisig ang unang humawak sa iyo nang mahulog ka. Ang kanilang mga tinig ang unang nagpatahimik sa mga takot mo. Ang kanilang mga mata ang unang nagbigay ng pag-asa kahit sa mga madidilim mong araw. Minsan, kapag masakit ang buhay, nakakalimutan natin na ang tunay na kahulugan ng tahanan ay hindi lang nasa bubong o pader. Ang tahanan ay naroon sa mga taong nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon, sa mga taong handang magparaya at magpatawad, sa mga taong hindi kailanman bibitiw sa iyo kahit gaano pa man kalalim ang problema. Sabi ni Epictetus, "Don't demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do happen, and you will go on well." Sa pagtanggap natin ng katotohanang ang buhay ay puno ng pagbabago, mahalagang balikan ang mga ugat, ang mga magulang na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon. Minsan, nakakalimutan nating balik-balikan ang mga ugat na iyon. Nakakalimutan nating bumalik sa tahanan, hindi lang bilang pisikal na lugar, kundi bilang isang emosyonal at espiritual na kanlungan. Kung iniisip mong malakas ka dahil sa sarili mong kakayahan, tandaan mo, sa likod ng bawat tagumpay mo ay mga taong nag-alaga, nag-alalay at nagbigay ng kanilang buong puso upang ikaw ay lumakas. Kaya sa bawat pagdulog mo sa kanila, huwag mong kalimutang pasalamatan hindi lang ang mga material na bagay na ibinibigay nila, kundi ang walang sawang pagmamahal na nagsilbing iyong unang tahanan. Mahalin mo sila dahil sila ang unang tahanan mo, isang kanlungan ng pag-asa, pag-unawa at walang hanggang pagmamahal sa gitna ng mundong pabago-bago. Number 7, dahil sila ang mga nag-alay ng walang kapantay na sakripisyo na madalas hindi mo nakikita pero bumubuo ng buhay mo araw-araw. Isipin mo ng dahan-dahan ang bawat araw ng buhay mo at sa likod ng bawat tagumpay, bawat ngiti, bawat pag-iyak at pagkatalo, may dalawang taong tahimik na nagdurusa, nagtatago ng pagod at nagtatagumpay sa kanilang sariling paraan para lang mapanatili ang iyong mundo na maayos. Hindi mo mabibilang ang mga gabing kanilang ginugol sa hindi pagtulog. Hindi dahil sa sarili nilang mga problema, kundi dahil sa pangamba at pagmamalasakit sa iyo.
Mga gabi na hindi mo napapansin na ang bawat patak ng luha na pinigil nila ay hindi para sa sarili kundi para sa kapakanan mo. Sa bawat umaga na bumangon sila ng maaga, tinitiis nila ang lamig ng hangin, ang bigat ng katawan, at kahit minsan ang sakit na hindi nila sinasabi para lang matiyak na ikaw ay handa sa bagong araw. Hindi nila hinihingi na ikaw ay magpasalamat, ngunit ang kanilang mga gawa ay sigaw ng pagmamahal na hindi mo kailanman maririnig. Pero ramdam mo, sila ang mga bayani na hindi naghahanap ng medalya, na hindi naghahangad ng pagkilala. Sa likod ng bawat simpleng hapunan, sa bawat yakap na tahimik, sa bawat halik sa noo, ay ang mga sakripisyong madalas ay hindi mo makita, pero nararamdaman mo sa puso mo. Madalas nating sinasabi na ang pagmamahal ay makikita sa mga salita o material na bagay. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay mga hindi nakikitang sakripisyo, ang mga pagpipigil sa sarili, ang mga luha na tinanggal para hindi ka masaktan, ang mga panalangin sa gabi na nag-aalay ng buhay para lang sa iyo. Sabi ni Seneca, "It is a rough road that leads to the heights of greatness." Ngunit ang mga magulang mo, ang mga unang naglakad sa daang iyon, isinakripisyo ang kanilang mga sarili para ikaw ay makarating sa tuktok. Kapag naiisip mong hindi sila sapat, na nagkulang sila sa iyo, tandaan mo na sa bawat kulang ay may sakripisyong hindi mo nakita. Sa bawat tanong na, bakit, ay may kwento ng pagtitiis na hindi nasabi. At sa bawat pagdududa ay may pagmamahal na mas malalim pa kaysa sa kaya mong maunawaan. Kaya ngayon, sa mga sandaling pakiramdam mo ay hindi ka na mahal, balikan mo ang mga tahimik nilang sakripisyo. Ang mga gabi na hindi nila ininda ang kanilang pagod, ang mga araw na nilimita nila ang sarili para bigyan ka ng mas magandang buhay, mahalin mo sila dahil ang kanilang pagmamahal ay hindi lamang mga salita o pangako. Ito ay buhay na sakripisyo na bumubuo at nagtataguyod sa iyong pagkatao araw-araw. Number 8. Dahil sila ang unang nagpakita sa iyo ng tunay na kahulugan ng pag-unawa at pagtanggap kahit sa mga oras ng kahinaan mo. Sa mundong puno ng paghusga at mabilisang paghatol, napakahirap makahanap ng mga taong tunay na nakakaunawa. Ngayong lumalaki ka, napapansin mo na hindi lahat ay handang tanggapin ang iyong mga pagkukulang, kahinaan at mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat, may dalawang tao na palaging nandyan, hindi para husgahan ka, kundi para mahalin ka sa kabila ng lahat. Hindi sila perpekto. Oo, may mga pagkakataon na nagkamali sila, nagkulang sila, at minsan ay nasaktan ka pa nila. Ngunit sa kanilang mga mata, ikaw ay higit pa sa mga pagkakamaling iyon. Sa kanilang puso, ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal, hindi dahil sa kung ano ka, kundi dahil sa kung sino ka. Sabi ni Epictetus, "Don't demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do happen, and you will go on well." Sa pagtanggap ng mga magulang mo sa iyo, ipinapakita nila ang pinakamalalim na aral ng Stoic, ang pagtanggap sa katotohanan ng buong puso, kahit na ito'y puno ng mga di inaasahang hamon. Isipin mo ang mga sandaling ikaw ay nabigo, nasaktan o nagkamali. Sila ang unang nag-abot ng kamay, unang umalalay ng ikay malugmok, unang tumulong kahit hindi mo ito hiningi. Sa halip na tuluyang sumuko ka sa sarili mo, pinili nilang maniwala sa iyong kakayahan na bumangon. Hindi nila pinilit na baguhin ka o palitan, kundi tinanggap ka, buo, may mga imperfection at may mga tagumpay. Sa kanilang pagtanggap, natutunan mong mahalin at tanggapin ang sarili mo rin, anuman ang mangyari. Kumbaga sila ang naging salamin kung saan mo unang nakita ang iyong tunay na pagkatao, hindi yung ideal na inaasahan ng mundo, kundi yung tunay na ikaw, kasama ang lahat ng iyong kalakasan at kahinaan. At kahit dumaan sa mga pagsubok, kahit minsan ay nasaktan, ang pagmamahal nila ay hindi kumupas. Sa halip, ito'y mas tumibay, mas lumalim, isang pagmamahal na nagpapaalala na kahit sa gitna ng dilim, may ilaw na palaging nandiyan para sa iyo. Kaya ngayon, sa bawat pagkakataon na nais mong bumitaw, sa bawat sandaling pakiramdam mo'y hindi ka tanggap ng mundo, alalahanin mo.
May dalawang taong handang tanggapin ka ng buong buo at mahalin ka ng walang kondisyon. Mahalin mo sila. Dahil sa kanilang pagtanggap, natutunan mong mahalin ang iyong sarili at iyon ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan. Number 9. Dahil sila ang unang nagturo sa iyo ng kahulugan ng tunay na katatagan, sa kabila ng mga unos at pagsubok na dinanas nila para sa iyo. Isipin mo ang kanilang mga buhay na hindi laging puno ng liwanag, kundi puno ng dilim, unos, at kawalang katiyakan. Ngunit kahit ganoon, patuloy silang naglakad, hindi para sa kanilang sarili lamang, kundi para sa iyo. Hindi mo maramdaman ang bawat patak ng luha na kanilang itinago para hindi ka masaktan. Hindi mo marinig ang bawat buntong hininga na kanilang pinigil para manatiling matatag sa iyong harapan. Hindi mo makita ang bawat sakripisyong ginawa nila, na madalas ay walang kapalit maliban sa simpleng pag-asang maging masaya ka. Ang kanilang mga puso ay matibay na kasing tibay ng bakal. Ngunit sa likod ng kanilang katatagan ay mga pusong sugatan, mga puso na pinipilit maghilom habang patuloy na nagmamahal. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ngunit ang lakas na ito ay hindi basta-basta dumating. Ito ay tinuro sa iyo, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa, sa halimbawa ng iyong mga magulang. Sila ang mga unang nagturo sa iyo na ang buhay ay puno ng hamon. Ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon sa bawat pagkadapa. Sila ang unang nagpakita ng di matitinag na determinasyon sa kabila ng pagod, sakit at pagkabigo. Minsan sa gitna ng mga personal nilang laban, pinili nilang ngumiti at magpakatatag para sa iyo. Pinili nilang magpakatatag kahit ang kanilang mga kaluluwa ay tila nabibiyak. Ginawa nila ito dahil mahal ka nila at dahil alam nilang ikaw ang bukas nila. Ang mga kwento nila ay hindi palaging naisulat o naikwento. Madalas ang mga ito ay nakatago sa mga tahimik na sandali, sa mga paglalakad pa uwi, sa mga hapunan na walang usapan, sa mga titig na puno ng pag-aalala. Ngunit sa bawat kwento nila ay isang aral, ang aral ng katatagan, ang aral ng walang sawang pagmamahal, ang aral na kahit gaano kahirap ang buhay, may lakas kang mahuhugot sa pagmamahal ng pamilya. Kapag nadarama mong mahina ka, kapag ang mundo ay tila pumipigil sa iyo, tandaan mo, ang katatagan na nararamdaman mo sa iyong puso ay bunga ng kanilang mga sakripisyo at pagmamahal. Kaya ngayong araw, kung may pagkakataon kang magsabi ng salamat, gawin mo ito ng buong puso para sa mga gabing sila ay naging haligi mo, para sa mga araw na kanilang pinatunayan na ang tunay na lakas ay nasa pagtitiis at pagmamahal. Mahalin mo sila dahil sila ang mga unang nagturo sa iyo ng kahulugan ng katatagan, isang katatagang hindi matitinag kahit ng mga unos ng buhay. Number 10. Dahil sila ang iyong pinagmulan, ang pundasyon ng iyong pagkatao, at ang walang hanggang gabay na nagmamahal sa kabila ng lahat ng panahon at pagsubok, sa isang mundong patuloy na nagbabago, kung saan ang bawat tao ay hinahamon ng panahon, kapalaran, at mga pagkakataon. May isang katotohanan na hindi kailanman magbabago, ang katotohanang ang iyong mga magulang ang iyong pinagmulan. Sila ang unang sumulyap sa mundong ito, kasama ang iyong mga mata, ang unang humawak sa iyong mga kamay, ang unang nag-alaga sa iyong bawat hininga. Sa kanila nagsimula ang lahat, ang buhay mo, ang mga pangarap mo, at ang mga halakhak mo. Hindi lamang sila basta mga taong nagbigay buhay sa iyo. Sila ang mga taong nagtanim ng mga butil ng pagmamahal sa iyong puso, mga butil na unti-unting lumago upang maging matibay na punong nagbibigay ng lilim sa bawat unos ng buhay mo. Sa bawat yugto ng iyong buhay, kahit gaano ka pa kalayo o kalayo ang narating, hindi ka nila kailanman pinabayaan. Sila ang laging naroon, handang magpatawad sa bawat pagkukulang, handang magdamayan sa bawat pagluha, at handang gabayan ka sa bawat paglipad. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love." At tunay nga ito, isang biyaya ang magkaroon ng mga magulang na nagmamahal ng walang kondisyon.
Marahil ay may mga panahon na hindi mo sila naintindihan, may mga pagkakataon na nagalit ka o nagduda sa kanilang pagmamahal. Ngunit sa likod ng bawat pagkukulang nila ay isang puso na nagmamahal ng labis, isang puso na minsan ay sugatan, ngunit hindi kailanman tumigil sa pag-ibig. Sila ang pundasyon ng iyong pagkatao, ang ugat na nagpapatatag sa iyo kahit anong bagyo ang dumaan. At sa bawat tagumpay mo, sa bawat hakbang mo, sila ang unang naroon upang ipagdiwang kasama mo. Kaya mahalin mo sila, hindi lang dahil sa utang na loob, hindi lang dahil sila ang nag-alaga sa iyo, kundi dahil sila ang mga taong bumuo sa iyo, sa puso, isip at kaluluwa. Ang pagmamahal mo sa kanila ay isang biyaya, isang pagtanaw sa tunay na diwa ng buhay. Isang pagkilala na sa kabila ng lahat, may dalawang tao na nagmamahal sa iyo nang higit pa sa kanilang sarili. Mahalin mo sila dahil sila ang iyong pinagmulan, ang ilaw na magpapatuloy na magningning sa bawat yugto ng iyong buhay, kahit kailan ay hindi mawawala. Hindi lang ito simpleng utos o tradisyon, ito ay paalala ng pinakamahalagang relasyon sa ating buhay. Isang pagmamahal na nagbigay sa atin ng lakas, gabay at tahanan. Sa mundo na puno ng pagbabago at pagsubok, ang pagmamahal ng magulang ang ating matibay na sandigan na laging nandiyan para sa atin. Kaya't huwag nating kalimutan ang mga taong unang nagmahal sa atin nang walang hinihinging kapalit. Kung na-inspire ka, nakaramdam ka ng lalim ng pagmamahal sa mga salitang ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para lagi kang may kasama sa mga ganitong kwento at aral sa buhay. I-click mo rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating paglalakbay na puno ng inspirasyon at pagmamahal. Salamat sa panunood, mahalin at pahalagahan ng iyong mga magulang, sila ang tunay na yaman natin. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord po lahat ang papuri.